Siguro ang taong gustong magbulag-bulagan, talagang walang makikitang tama. At ang taong gusto lang manira, walang makikitang tama sa anumang gagawin ng Kongreso. Hingan ko na lang din po kayo ng reaction regarding po sa isang statement ni Vice President Sara Duterte na sinasabi niya na ang impeachment laban sa kanya ay pagwawaldas ng pera at ginagamit lang ito para pagtakpan yung maraming pangako ng administrasyon na napako. Ano po ang inyong komento tungkol dito? Kung pagwawaldas lang dan, di ba, hindi siguro ang Vice Presidente ang tamang tao para mag-correct ng pagwawaldas. Hindi ko kami ang nakaubos ng 125 million in 8 days or 9 days. But that being the case, no, I don't think that procedures such as impeachment are actually pagwawaldas in a sense. Ito po ay mekanismo na nasa saligang batas. Kasama po ito sa pagiging isang matatag na demokrasya. Ang checks and balances na nakasaad sa ating konstitusyon ay nandyan po for a reason. And exactly for reasons like this, kung saan naghahanap tayo ng accountability mula sa pinakamatataas na halal na pinuno ng ating bansa. I think every resource that we invest or we spend for this purpose is worth spending. Kasi kung wala ang paghahanap ng accountability at wala ang ating efforts para maitama ang maling ginagawa ng ating matataas na pinuno ng bansa, anong klaseng demokrasya rin naman tayo? At that being the case, hindi naman fair na sabihin na tinatago ng administrasyon kung kitang-kita naman natin ang mga ginagawa ng administrasyon para matugunan ang mga problema ng ating bansa. Kahit kami dito sa House, siguro naman nung naipasa natin ang halos lahat ng legislative priorities ng administrasyon, ito'y klarong patunay na atin pong sinusuportahan at tinutulungan ang ating Pangulong mabigyan ng solusyon ang mga problema ng ating bayan. Siguro ang taong gustong magbulag-bulagan, talagang walang makikitang tama. At ang taong gusto lang manira, walang makikitang tama sa anumang gagawin ng Kongreso. I have yet to hear the explanation of the Office of the Vice President regarding the confidential funds. What could possibly constitute yung sinasabing pagwawaldas, no? So, nangyari na po itong impeachment processes even in the past. Kay Justice Corona, I remember kay President Erap, no? Tapos si Justice Davide, maraming pangyayari. Are we to say na pagwawaldas din yun ng pera ng taong bayan? So, just let us do our work and we will see. No, that let the truth prevail. Yun lang po. Thank you po. Isang question lang din po regarding naman po sa programa po ng ating pamahalaan. One of your colleagues po, si Congressman Jervil Luistro, filed a bill para gawin na pong isang batas yung AKAP program. Sa paraan po ito, magiging regular na po siyang programa at regular na rin po yung pagpopondo. Ano po ang inyong take on this po? I-push na yan. Support ko yan 100%. Nakita naman kahit sa aming distrito ang tulong na naibibigay sa mga pamilyang on the verge of poverty. Kasi sa ating mga existing programs like yung 4Ps, ang kino-cover niyan yung sinasabing poorest of the poor. Pero sino ang umaagapay at tumutulong dun sa mga pamilyang halos, hindi naman sasabing poorest of the poor, but nearly there. And we want to prevent them from sliding down. Kahit na pang-alleviate lang panandalian. And sometimes that money is even used as puhunan sa mga maliliit na negosyo. So, the institutionalization of AKAP, I think, is a welcome development. And I want to commend our colleague, Congresswoman Jinky Luistro, for this initiative. Madalas kong sinasabi na sa lahat po ng social amelioration program, isa po sa pinaka-epektibo at pinakamalaki ang return of investment ng ating gobyerno, itong AKAP. Bakit po? Contrary sa sinasabi ng nakakarami o marami,
Itong tinutulungan po ng AKAP, hindi po ito yung mga walang ginagawa, yung walang trabaho. In fact, ang basic na kailangan na requirement, kailangan kumikita. I think yung mga taong kumikita naman, nagtatrabaho, ngunit kinakapos lang ng konti sa kanilang pang-araw-araw, ay kinakailangang matulungan, no? We see their efforts, we see their productivity. In fact, we also see their contribution sa ating ekonomiya. Maliit man yung buwis sigurong binabayaran nila kumpara sa malalaking mga negosyante o malalaki, mas nakakataas sa ating lipunan. Pero hindi natin maipapasawalang bahala yung contribution nila. At sa tingin ko, itong pagkakataon na matulungan, katulad ng sinabi ni Congresswoman Roman, no? Itong pagkakataon na matulungan ng ating mga kababayang may kapusakita ay malaking bagay, lalong-lalo na sa kanilang pamilya dahil marami sa ito ay mga breadwinners. Diba? Ito talaga, breadwinners, and that goes a long way to amplify. At nagpapasalamat tayo kay Congresswoman Luistro na naisipan niyang mag-file ng bill at I think from on the part of Tingog Party List, no, buong-buo ang ating suporta sa institutionalization. At contrary sa sinasabi ng iba na ginagawa nating ayuda nation ng Pilipinas, gusto ko lang ituon ang atensyon nila. Yung kapitbahay nating bansa, ang Thailand, namigay din sila ng allowance na 10,000 baht sa halos lahat ng Thai nationals. Kasi naniniwala sila na kung may bibigay at may papamahagi ang tulong na ito, hindi lang matutulungan yung individual at ang kanyang pamilya, kundi magkakaroon ito ng ripple effects sa maliliit na mga negosyante at sa kabuuan ng ekonomiya. Ito po yung isang parte ng AKAP na hindi natin nabibigyan pansin. At nakita po ito namin sa mga lugar po kung saan tayo nagkaroon ng malawakang pagbibigay ng ayuda. Nagkakaroon ho ng paglago ang mga small at medium enterprises. Kasi ho, tumataas ho ang purchasing capacity. Kahit papaano po, kung sa economics lang, the velocity of money, the volume of money, all contribute to a healthier economy. Wag ho nating sobrang simplistic po ng mga panukalang tanggalin natin kasi nagkakaroon ng dependency, tanggalin natin kasi ayuda lang yan. Hindi ho, meron siyang malaking macroeconomic impact na kailangan ma-appreciate. Kaya yung mga panawagan na alisin ng AKAP, sana po itignan nila yung merito ng programa at mapapag-aralan na hindi lang yung individual at yung kanyang pamilya ang natutulungan, pero buong lipunan, buong bansa po ang natutulungan nitong economic stimulus na dulot ng AKAP. Maaari ko sana idagdag na kami naman po dito sa Kongreso, we're very aware na this is a stopgap measure. Hindi naman namin pangarap na buong buhay nakaasa sa AKAP ang ating mga mamamayan. We're very well aware na ito ay tulong, pantawid. But gusto ko rin i-assure ang ating mga kababayan na kami po sa Kongreso, pagdating po sa mga mas malalim at mas long-term na pagbabago para magkaroon po ng progreso sa ating ekonomiya, sa pamamagitan po ng pag-attract ng more investors, pagtulong po sa ating mga magsasaka, sa pag-agapay po sa mga small and medium-scale industries. Lahat po yan ginagawa namin dito sa House of Representatives. Kaya nga nag-amyenda tayo dun sa rice tariffication law para tulungan ng ating mga farmers. We want to create an investor-friendly climate. Kaya nga we want to establish the rule of law. Kasi isa sa mga complaint ng ating mga investors, yung arbitrariness na sinasabi nila na that the law is applied selectively. Hindi po tama, hindi po totoo yan. Nais nating patunayan. And of course, lahat po ng legislative agenda ng ating Pangulo na may kinalaman sa ekonomiya, kami ay naipasa na namin dito sa House of Representatives. Which begs the question, sa Senado. So, maybe ito'y pananawagan din sa ating mga kaibigan sa Senado. Tulong-tulong tayo, para bukod sa AKAP, meron din tayo na ipapasang mga economic policies na mas mahaba ang mga epekto sa ating ekonomiya at sa ating bansa.